Do you really hate me? Oo, walang pag-iimbot na sagot ni Camille. Sino ba to para lagi siyang ipahiya sa harap ng ibang tao? At kahit hindi man si Elias ang taong yon, wala pa rin tong karapatang ipahiya siya. Talaga bang ganyan na lang katindi ang galit mo sa akin? Muling tanong ni Sergio na hindi pa rin sumusuko. Kinagat ni Camille ang pang-ibabang labit hindi na sumagot. Nanatili siyang nakatingin sa kung saan na tila ayaw na magpagtuunan ang pansin ng lalaki. Muling namayani ang katahimikan sa pagitan ng dalawa. Hanggang si Sergio na ang unang nagsalita. Okay, I'll let you go. Seryosong saad ni Sergio. Ito na ang huling beses. Dagdag pa ni Sergio. Lubos siyang nagpasalamat sa kanya sa pag-save ng kanyang lola kaya ibibigay niya sa kanyang gusto niya. Ngunit sa sandaling gumawa siya ng isang bagay upang ma-provoke siya muli, hindi niya ito papayagan. Tumalikod na si Sergio at binuksan ang pinto pero bago siya tuluyang makalabas ay inawat siya ni Camille. Wait, nakalimutan mo to. Ani Camille sabay abot ng box ng alahas na bigay nito sa kanya. Masyado tong mamahalin. Kaya hindi siya komportabling itago yun sa kanyang apartment. Nalaglag ito kanina sa labas ng pinto at dahil sa pagmamadali hindi na niya ito nadampot pa. Malamig pa sa yelo ang mga mata ni Sergio na humarap kay Camille. Umangat ang gilid ng kanyang labi bago inabot ang box ng mga mahaling jewelry. At saka walang sabi-sabing lumabas na ng tuluyan. Bago pumasok ng elevator ay tinapon ni Sergio ang jewelry sa trash can na nasa tapat niya. Ipinasok niya ang namamaga at kulay ubi niyang mga kamay sa loob ng suit niyang jogger pants. He felt the pain in his swollen hand. But the pain in his chest was even more painful. Samantalang kaagad namang lumabas si Camille sa kanyang apartment para sana silipin ng lalaki kung nakaalis na. Ngunit nakita niya ang alahas na ibinalik niya sa lalaki na sa loob ng trash can. Kahit kailan talaga, hindi marunong manghinay ang mga mayayaman. Dinampot ni Camille ang box ng mamahaling alahas at kinuhang laman noon. Mabuti na lang at kalilinis lang ng caretaker ng apartment ang mga trash can. Wala siyang balak na angkinin iyon kaya naman muli niya itinago to sa cabinet. Ibabalik na lang niya ito kay Sergio kapag may pagkakataon siya. Kinabukasan nakasalubong ni Camille si Elias paglabas niya sa elevator sa lobby ng apartment building. Mukhang kakauwi pa lang nito ng umagang iyon. Otomatikong binuldo ng kabang dibdib ni Camille nang maalalang nangyari kagabi. Camille, wala ba sa apartment mo kagabi? Kaagad na bungad ni Elias sa kanya. Sorry Kuya Elias, masama kasing pakiramdam ko kagabi kaya nakatulog kaagad ako. Kaninang umaga ko lang nakita na tumawag ka pala. Pagsisinungaling ni Camille na hindi makatingin ng diretso sa lalaki. Really? Gusto mong i-check kita? Kaagad na sabi nito na baka ang pag-aalala sa tinig. Mabilis namang umiling si Camille. Hindi na Kuya Elias, uminom naman ako ng gamot kaya maayos ng pakiramdam ko. Ganun ba? Sagot ni Elias na tumango-tango. By the way, may nakita akong gift box sa labas ng pinto mo last night. Is it yours? Tanong pa ni Elias na binagong usapan. Lihim na nakagat ni Camille ang pang-ibabang labi na wala sa kanyang isipan na maari nga palang makita ni Elias ang paper bag na hindi niya nadampot kagabi nang mahulog to. Oo, nautal na sagot ni Camille dahil sa matinding kaba at pagsisinungaling. It's vulgary and it's very expensive. Sino naman ang nagbigay sa'yo ng ganong kamahal na jewelry? Muling tanong ni Elias na tila interesado sa kung sino man ang nagbigay nun. Ha? Wala akong alam sa tungkol sa brand na yan. Si Ami lang nagbigay sa akin ng alahas na yon kaya sure ako na hindi yun authentic. Nagkanda buhol-buhol ang dila na sagot ni Camille. Sana lang hindi mahalata ni Elias ang pagsisinungaling niya rito. That's good. Tumangot-tangon tugon naman ni Elias na may masuyong ngiti sa labi. You're too young and it's easy for you to be deceived. Naintindihan naman ni Camille ang ibig nitong sabihin. Bakit naman nila ako lolokohin? Wala naman silang mapapala sa akin kung gagawin nila yon. Sagot naman ni Camille sa lalaki. Anong walang mapapala? Kunot noong tanong ni Elias. Huwag mong minamalit ang sarili mo, Camille. Sooner or later, you'll become a shining gem. Dagdag pa ng lalaki. Nag-init naman ang pisngi ni Camille dahil sa papuring yun ng binata. Grabe ka naman Kuya Elias, masyado mo akong binobola. Natatawa ang biro niya. Hindi kita binobola, sagot ni Elias. I knew it the first time I saw you. Nang marinig yon ay pumasok sa isipan ni Camille ang unang beses silang magkita ni Doc Elias. 16 years old pa lang siya ng panahon na yon na mas maliit at payat kaysa sa mga kasing edad niya. Paano naman naisip ni Elias na ihalin tulad siya sa shining gem ng mga panahong iyon?
Seryoso ba ito? Samantalang kulang na lang liparin siya ng hangin dahil sa sobrang nipis ng kanyang pangangatawan. Hindi na masyado pang pinagtuunan ng pansin ni Camille ang bagay na yon. Sa halip pinagmasdan niya ang gwapong mukha ni Elias na para bang pagod na pagod. Mukhang pagod na pagod ka, Kuya Elias. Magpahinga ka na muna at matulog. Wika ni Camille sa kamasuyong umiti sa binata. Yeah, you're right. Mauna na ako sa'yo. Nakangiting sagot naman ni Elias sa kapinindot ng elevator at pumasok doon. Pagkasara ng elevator door ay nawala ang ngiti sa labi ni Elias at napalitan ng malamig na anyo. Nang mga sandaling iyon ay tumunog ang kanyang cellphone at isang foreign number ang rumihistro sa caller ID. Explain. Maikset malamig niyang sabi sa kanilang linya. Babe, it's out of stocks. I'll send you the one you need. Anang himig babae sa kabilang linya. Mas lalong lumamig ang anyo ni Elias dahil sa narinig. Hindi ba kasi sinabi ko na sa'yo na masyadong tensyonadong panahon ngayon? Those who need it are those in high society. I can't afford to offend them. Reklamo naman ng babae. Be careful. Isang maling kilos mo lang, mawawala sa atin ang lahat. Paalala pa ni Elias sa kausap. Babe, I have you. Napakamitikuloso mo kaya panatag ako. Anang babae na mahinang tumawa. By the way, thank you for your hard work. Prepare this first and I will take care of the rest. Okay, sagot ni Elias sa kapinatay ng tawag. Nang makalabas ng elevator ay nagtuloy-tuloy si Elias sa pagkapasok sa kanyang apartment. Naupo siya sa harap ng study table at dinampot ang lumang kamera na nakapatong doon. Inon niya ito at lumabas doon ng mga pictures ni Camille noong 16 years old pa lang ito. He took off his gold rim, glasses that made him look elegant. At marangin na plus ang bawat litrato ni Camille na lumabas sa screen ng lumang kamera. There was no expression on Elias' face as he looked at those pictures of young Camille. At the CEO's office, itinuro ni Sir yung mga kontratang nakapatong sa kanyang desk na merong iba't ibang mga marka. Malamig pa sa yelong expression na mababasa sa gwapong mukha niya ng mga sandaling iyon. Warn them. If this mistake happens again, I will ask them to file a resignation letter. I'll understand, Mr. Reynoso. Natataranta namang sagot ng kaharap na executive at isa-isang dinampot ang mga papeles na nagkalat. Maya-maya pa yung sekretary naman niyang si Alex ang pumasok sa kanyang opisina. Mr. Reynoso, agad na bungad nito. Speak, walang ekspresyong sad niya sa kanyang sekretary. Batid ni Alex na wala sa mood ng kanyang boss at alam niyang wala sa timing kung sasabihin niyang sadya. Pero dahil trabaho niya iyon ay wala siyang choice. Miss Camille asked me when you are free to handle the formalities. Ano pong isasagot ko? Nanginginig ang tinig na sabi ni Alex. Simula pa kaninang umaga ay walang nakakaligtas sa panenermo nito. Nagsimula ito nung magbalik ang kanyang boss mula sa apartment ni Miss Camille. Wala siyang idea kung anong nangyari sa mga ito, basta ang alam niya lang ay nagkaroon to ng injury sa kamay nang bumalik to sa sasakyan ng gabing iyon. At ang injury na yun ay hindi pa nagagamot. Hinayaan lang ng kanyang boss na mamaga ang kamay nito ng ganong kalala. Oh, she really can't wait. Mas lalong sumama ang mukha ni Sergio dahil sa nalaman. Pinagmasdan niyang namamagang kamay at ngumisi. Check my schedule, utos niya sa kanyang sekretary. Mabilis namang tumalima si Alex at kinuha ang kanyang iPad upang tingnan ang schedule ng kanyang boss para sa linggong iyon. Tomorrow at noon after 4 p.m., your schedule is free. No, not tomorrow. Pigil ni Sergio sa sinasabi ng kanyang secretary. Let's deal with the construction stagnation in the US tomorrow, sir. Natigilan si Sergio sa narinig. Hindi natin pwedeng hayaan sa mga executive ang pag-handle ng construction. Sa kanyang secretary, mas mainam kung pupuntahan ko to ng personal. Dagdag pa niya sabay lapag ng folder na binabasa sa kanyang desk. Pero Mr. Reynoso, kapag nagpunta tayo ng US, we need to postpone everything we have done in the past 2 days. Pagtutol naman ni Alex sa gusto ng kanyang boss. Sino bang boss? Ako o ikaw? Masamang mukha na tanong ni Sergio sa kanyang secretary. Nanigas naman ang likod ni Alex dahil sa narinig. I understand, Mr. Reynoso. It would be better if you personally went to the site. So I will arrange the schedule tomorrow. Matapos sabihin yun ay nagpaalam na si Alex sa tinungong pinto. Subalit bago lumabas ay muli siyang humarap sa kanyang boss dahil may naalala siya. Mr. Reynoso, tungkol kay Miss Camille. That's enough. Malamig na awat ni Sergio sa kung ano pang sasabihin nito. From now on, I don't want to hear anything else from her. Bulyaw niya rito. Either she gets an annulment, returns the necklace, or goes on a date with another man for dinner. Ayaw na niyang pang makarinig ng kahit na anong balita pa mula dito. Dahil sa tuwing naririnig niyang pangalan nito'y umaahon na ng galit sa kanyang dibdib. Napakamot na lang ng tuloy ng ulo si Alex. Gusto lang sana niyang ipaalam sa kanyang boss na napag-alaman niya ang Elias Monsor na yon
ay nakatira sa katabing apartment ni Miss Camille. Subalit dahil sa mga sinabi nito, tumango na lang siya at kabilin-bilin ng kanyang boss. Alright, Mr. Reynoso. Matapos sabihin yun ay pinagpatuloy ni Alex ang paglabas sa opisina, subalit napatda siya ng pagbukas niya ng pinto'y nakatayo doon ang pinsan ng kanyang boss na si Miss Fedra. Miss Fedra, nandito ba kayo para makausap si Mr. Reynoso? Kaganyang tanong sa dalaga. I was just passing by, sagot ni Fedra sa lalaki. Sige na, gawin mo ng trabaho mo. Maarte pa nitong dagdag. Okay ma'am. Nang makaalis ang lalaki, wala sa sarili na pangisi si Fedra. Ayon sa narinig niya, ayaw na ng kanyang pisang makarinig pa ng kahit na ano tungkol kay Camille. His kuya Sergio must have gotten tired of that woman. Good news yun para sa kanya dahil makakaganti na siya sa bruhang yun na hindi iniisip ang kanyang kuya Sergio. She will teach her a lesson. She will never forget. Malapad ang ngiting dinukot ni Fedra ang cellphone sa kanyang Chanel bag at tinawagan si Martha. Hello, who is this? Kagad na tanong ni Martha sa kabilang linya. Hi sis, this is Fedra. I remember that your friend's family works in journalism. Can we meet today? Tanong ni Fedra sa dalaga. Sure, just tell me where to meet. Okay, thanks Sisi. Nakangiting sabi ni Fedra na may nakakalokong ngiti sa mga labi. Nakatanggap ng isang text message si Camille mula sa sekretary ni Sergio na si Mr. Noriega na sinasabing hindi available ang boss nito sa mga susunod na araw. Kumunot naman ang noo ni Camille. Konting oras lang naman ang gugugulin nito para sa formalities ng kanilang annulment. Kaya bakit hindi nito yun maisingit? Sa totoo lang, gusto na niyang matapos ang kanilang annulment dahil natatakot siya na baka mawala na naman ito sa sarili. Kapag wala na itong pinanghahawakan sa kanya, hindi na ito gagawa pa ng bagay na walang dahilan. Pero dahil hindi naman niya magagawa na mag-isa ang kanilang annulment, kaya naman wala siyang choice kundi maghintay kung kailan to pwede. Nang sumunod na araw, pagpasok ni Camille sa Debonair, ay nagtaka siya kung bakit ang lahat ng mga empleyado ay kakaibang tingin sa kanya at nagbubulungan. Meron pang ang galing sa ibang department na nagpupunta pa sa kanilang opisina para lang makiisyoso. Nagbubulungan ng mga ito at hindi alam ni Camille kung siya bang pinag-uusapan. Walang idea si Camille kung anong nangyayari kaya naman nagulat siya na bigla siyang lapitan ni Miss Patricia. Camille, pinapunta ka ng director sa opisina. Nagtataka man sa mga nangyayari, mabilis na sumunod si Camille. Okay, sige, susunod na ako. Kaagad na nagtungo si Camille sa opisina ni Miss Diana na kanilang directress. Pagkarating doon ay kumatok na muna siya bago tuluyang pumasok. Seryosong mukha ni Miss Diana na bumungad sa kanya. Hindi niya mabasa kung galit ba ito sa kanya ng mga oras na yon. Miss Asuncion, maupo ka. Kaagad nitong utos na mabilis naman niyang sinunod. Camille, ipaliwanag mo sa akin kung saan kumakalat na balita online. Wika pa nitong ikinakunot noon naman ni Camille. Po, ano pong balita? Miss Diana, clueless na tanong ni Camille sa directress. Kung ganon hindi mo pa alam? Bulat naman tanong ni Miss Diana saka iniharap kay Camille ang kanyang laptop kung saan naglalaman isang malicious article tungkol sa babae. Basahin mo mga nakasulat sa article na yan, utos pa ni Miss Diana. Sinunod naman ni Camille ang sinabi nito at habang binabasa niyang mga nakasulat sa article na yon ay unti-unting tinatakasan ng kulay ang mukha ni Camille. Ang article ay pinamagatang An Innocent Prostitute Beauty from St. Clair University, Camille Asuncion. Halos mabingi si Camille sa lakas ng tibok ng kanyang puso habang isa-isang pinagmamasdan ang stolen photos niya nakalakip ng article na yon. Ang ilan sa mga pictures na yon sa palihim na kinuha mula sa kanilang school kung saan, dahil sa anggulo ng kamera ay lumalabas na napapalibutan siya ng mga kalalakihan. Subalit ang pinakaagaw pansin sa lahat ng stolen photos niya ay ang kuha kung saan kasama niya si Mr. Chua sa isang table. Natatandaan niya itong kliyente ng Debonair na pinilit siyang painumin at muntik ng pagsamantalahan. Pagkatapos, dahil panakaw lang ang kuha ng larawan na yon, mula sa labas ng pinto't bahagya itong malabo. Kaya kung titingnan ay para siyang nakasandal sa balikat ni Mr. Chua sa kuhang iyon. Meron ding iba't ibang komentong nabasa ni Camille sa article na yon, na halos umabot na sa 1,000. Lahat ay pawang panghahamak at pang-insulto patungkol sa kanya. May ilan ding komentong nakahakot na ng iba't ibang reaksyon. Kabilang naritong iilan na nagtatago sa fake account, sinabi nito sa komento na, I will hide my identity as anonymous. I'm one of her classmates and I'm one of those who will prove she's really a slut. Every day, various expensive cars pick her up. In fact, the reason she received the scholarship is because she had an affair with our guidance counselor. A St. Clair University official, that is how low the quality of education is at St. Clair. Students are being taught to sell their bodies. Di ba yan si Mr. Chua na asawa ni Miss Irene Chua, na isang model?
Sa pagkakaalam ko, intern sa at Debonair Fashion ng Camille Asuncion na yan. Don't you choose your interns? Ang mga comments na yun ilan lang sa mga masasakit at panghahamak na nababasa ni Camille sa article na yon. Lalo na yung pinagkaunang komento na halos sumakot ng 50,000 likes at 50,000 sa mga hateful comments. Talagang hinalungkat pa na nag-post ng article na yun ang lahat ng tungkol sa kanya. Maging ang tirahan niya at ang student ID ay alam na alam ng uploader. Habang binabasa ni Camille ang mga nakasulat tungkol sa kanya ay lalong tinatakasan ng kulay ang kanyang mukha. Nanginginig ang kanyang mga tuhod at kamay dahil sa matinding galit at pagkapahiya. Nanginginig din ang kanyang luha ng mga sandaling iyon subalit sinubukan niyang pigilan dahil kaharap niya si Miss Diana. Maya-maya pa ay tumunog ang kanyang phone at isang unknown number ang nasa caller ID. Magulong-magulong isip ni Camille kaya wala sa sariling sinagot niyang tawag na yun. Hello, nanginginig ang boss na tanong ni Camille sa kabilang linya. Ikaw ba si Camille Asuncion? Nakita ko sa viral post online na ganda-ganda mo. How much is a night for you? Anang malisyosong tinig ng lalaki. Sa takot ni Camille kaagad niyang pinatay ang tawag subalit hindi lang isa, dalawa o tatlo ang tumatawag sa kanya kung hindi sunod-sunod. Walang tigil ang pagtunog ng kanyang telepono kung saan kung hindi tawag ay text messages naman na natatanggap niya na nagtatanong kung magkano isang gabi niya. O kaya naman ang iba'y sinasabihan siya ng masasakit na salita. Nanginginig ang mga kamay at sunod-sunod ang pagpatak ng kanyang mga luha ng mga sandaling iyon. Hindi na niya alam pa kung anong gagawin dahil gulong-gulo ng kanyang isipan. Kaya nagulat na lang siya nang kunin ni Miss Diana ang kanyang phone at ito na mismong nag-off nito. Mukhang alam na rin ng mga netizens ang phone number mo, Camille. Anang Miss Diana matapos i-off ang kanyang phone. Miss Diana, maniwala ka. Wala akong alam sa mga sinasabi nila. Umiiyak na paliwanag ni Camille sa directress. Si Mr. Chua, muntik niya na akong pagsamantalahan. Nangyari yon nung si Miss Alicia pa ang directress. Kinuwentong lahat ni Camille kay Miss Diana ang ginawa ni Miss Alicia at si Mr. Chua sa kanyang noong time na yon. Ang hindi lang niya sinabi ang pagtulong sa kanya ni Sergio dahil alam niyang hindi maniniwala si Miss Diana sa kanya. Tumawag ka ba ng pulis nung time na muntik ka ng pagsamantalahan ni Mr. Chua? O may kahit na anong ebidensya ka ba na magpapatunay na ginawa kanya ng masama, Camille? Tanong ni Miss Diana na matapos marinig ang salaysay niya. Mabilis na umiling si Camille dahil hindi niya pwedeng sabihin na si Sergio ang tumulong sa kanya. Nang gabing inot ito rin ang may dahilan kung bakit na-paralyze ang kalahating katawan ni Mr. Chua. Kumunot ang noon ni Miss Diana at umiling-iling. Mahirap to, Camille. Of course, naniniwala ako sa'yo. Anong Miss Diana na kahit papano ay nakapagpaluwag sa dibdib ni Camille. Pero viral ang post na ito tungkol sa'yo at alam ng mga netizens kung saan ka nagtatrabaho. And what your superiors want is for you to take a few days off. Bumalong ang mga luha ni Camille dahil sa narinig. Dahil ang ibig sabihin nito ay suspendido na siya sa trabaho. Hindi naman matiis ni Miss Diana ang ganong itsura ni Camille kaya naman inalo-alo niya ito kahit papaano. Camille, mataas ang expectation ko sa'yo at naniniwala ako sa kakayahan mo bilang artist. Kaya ayaw ko makitang nasisira ka. Huwag kang panghinaan ng loob. What you need to do is find evidence that will prove their accusations against you are false. Then bring it to me and I will help you. Anang Miss Diana. Wala sa sariling lumabas si Camille sa opisina ni Miss Diana. Habang naglalakad siya, halos lahat ng mga empleyadong nakakasalubong niya ay masama ang tingin. Ang iba naman ay malisyoso siyang tinitignan, lalo ng mga kalalakihan. Iniyuko ni Camille ang mga ulot nanginginig niyang ipinagpatuloy ang mabilis na paglalakad. Nang makarating siya sa kanyang desk, ay kaagad niyang inayos ang mga gamit niya, subalit habang ginagawa niya yon, ay narinig niya nagbubulungan ng mga kasamahan niya. No wonder. Intern lang siya pero nabigyan siya ng opportunity para sumali sa malaking project last time. May kapit pala sa mga higher-ups. Anang Raquel, mataas bang tingin sa kanya ni Miss Diana kaya sinama siya sa project na yon? Nakataas ang kilay na tanong naman ni Jenny. Hindi mo pa siguro naririnig to pero kaya close si Miss Diana sa kanya ay dahil naging director siya nang matanggal si Miss Alicia. At kaya naman natanggal si Miss Alicia noon dahil siya sa kagagawan niya. Before Miss Alicia left, someone heard the two of them arguing because that woman wanted to seduce Mr. Reynoso. Sabat naman ni Sheila, you really can't judge the person by appearance. Mukha siyang inosente pero wala palang delikadesa. Muling saad ni Raquel. Mahigpit na hinawakan ni Camille ang strap ng kanyang bag, subalit hindi siya nagsalita. Alam niyang kahit na ano pang sabihin niya, hindi maniniwalang mga to lalo pat wala naman siyang ebidensya. Subalit iniisip niyang bukod sa insidenteng nangyari sa pagitan nila ni Mr. Chua, paano niya mapapatunayan ng paninirang puri lang ibang mga paratang sa kanya? Ano ang gagawin ni Camille tungkol sa mga naglalabasang issue patungkol sa kanya? Magawa kaya niyang malinis ang kanyang pangalan?
At sino kaya ang nagpapakalat ng mga maling akusasyon sa kanya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.